Yun, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yun, nakakatuwa pong pagmasdan na tayo po ay mga nakangiti at marami po tayo sa araw na ito, sa gabing ito. So yun po, welcome po sa ating midweek fellowship. At muli po ay isang mapagpalang gabi sa atin po mga pastor, Pastora Wen, Pastora Babes, and sa atin po mga kapatid. At ayun, so meron po tayo, we would like to acknowledge also po sa presence po ng ating youth, Brother Jasper Kiliran. Tama ba yung pag-pronounce ko? So, yun. Magandang gabi, Brad. So, yun. At tunay na nakakatuwa po, no, na sa bawat araw po ay talagang tayo po ay pinagpapala. No? Amen po ba? So, sa gabing ito po, hindi na po natin patagalin yung atin pong mga on the list, sa atin pong magbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos. So, hayaan po natin, napakinggan po ang testimony ng ating kapatid, Brother Ivan Arjeta. Busy pa siya doon. Yun nga po, nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon po sa pang-araw-araw po na kalakasan po kay na binibigay po kay Papa po, pati kay Mama po at nagpapasalamat din po ako sa protection po sa sa pagbabiyahe po ni Papa sa pagpasok po ng sa pagpasok po ng trabaho at nagpapasalamat din po ako dahil patuloy po na dumarating po yung mga blessing po. Yun lang po. And amen, no? Yung pag-iingat, no? Nakikita ko nga si Kuya Ruel tuwing hapon, no? Galing sa work, pero ayun, grabe. Yung pag-iingat ng Panginoon sa kanya, so, at sa buhay din ni Sister Daisy. So yun, tawagin ko din po ang isa pa nating kabataan, Brother Andre. Kabahog. Biglang nagulat siya, no? Palakpakan po natin ang Lord sa buhay niyo. And magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil yun po, sa araw-araw po provide niya ng lakas. Kakauwi ko nga lang din po. Late na po nakauwi dahil dami pang sinasurvey dahil sa research, alam niyo na yan. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord sa nagdaang week na ito at sa mga dadaan pang araw. Kasi test po namin ngayon and ayun, papasayan. Alam ko po dahil sa Lord, papasa ako. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa protection, sa knowledge, sa wisdom na araw-araw niya po binibigay sa amin. Pati po sa pagpapagaling niya po sa braso ko. Nung nakaraan po kasi namamaga po siya dahil sa nabugbog po yata. And din po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil sa kabutihan niya sa buhay ko araw-araw. Magandang gabi po. Amen. Thank you, Brother Andre. Papasayan, Brother Andre. Manalig ka. Sabi ka na. Ayun, so, yun, yung kalakasan, no? Yung kagalingan kay Brother Andre sa kanyang exercise lang daw yun. So, yun, ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord. Bago ko tawagin yung isa po. Ayun, so yun po, magandang gabi dahil ako nga po ay kagagaling lang ng Quezon. Na-miss ko po kayong lahat. Bale, ilang araw din po ako sa Quezon kasi nga po, sinamahan ko po si Padir at magpa-renew po ng passport. So, salamat po sa Panginoon kasi mabilis po talaga yung process, no? Isang maayos na nalakad kasi nga priority po yung senior. Pero yun, nakakatuwa po kasi kaya po kami nagpa-renew is baka po mga ilang araw ay pumunta po siya ng Dubai. Salamat sa Panginoon kasi yung kapatid ko po ay nag-i-invite siya. So, baka po makasama din ako. Sabi ganun. Para magbakasyon. Pero salamat po sa Lord sa pagpapala po niya at sa traveling mercy po niya sa akin kahit maghapon po akong nasa biyahe. Salamat sa Panginoon kasi parang umikot po ako dahil parang nga po diretso na po ako dito sa church. Kasi dumaan po ako ng Gentry mula Alabang
Yun po, yun yung biyahe. Napaka-traffic po pala doon. So yun, salamat po sa pagpapala at kabutihan ng Panginoon sa buhay po namin. And isa pa po mong papasalamat sa ating Panginoon, si Sister Tunet. Palakan pa po natin ang ating Lord sa buhay po ni Sister Tunet. Yun po, magandang gabi po sa inyong lahat. Papasalamat po ako sa Lord sa kagalingan na pinagkaloob niya. At yun, sa traveling mercy, sa protection. Sabi nga talaga, every gising is a blessing. Kaya salamat sa Lord dahil po yun, nakaka-attend po ng midweek dahil ang schedule po namin is 7 to 5. At yun, salamat sa Lord sa lahat ng ginagawa niya sa buhay, sa family. Yun po. Glory to God. Amen. Glory to God sa buhay mo, Ate Tonet. So, yun po. At sa oras pong ito, it's blessing time po. Tawagin po natin yung ating pong kapatid na mag-exhort po sa atin, Sister Edra Ramos. Yun po, magandang gabi po sa atin lahat. Ayun po, ako magpapasalamat po muna ako bago po ako mag-exhort. Ako po nagpapasalamat din kasi po, galing po ako ng Laguna, nakauwi po nung November 1. Salamat po sa Lord kasi, yung traveling ko po noon talagang wala nang traffic ng panahon yun kasi tapos na po yung uwian. Yun, salamat po sa Lord. Yun, at nagpapasalamat din po ako kasi nakasama ko yung pamilya ko ng kahit konting araw. Tsaka nakita ko din yung brother ko na ang tagal ko na rin hindi nakita kasi sobrang busy din niya sa work, busy din ako sa work. Yun, nagpunta sa bahay nung holiday. Ayun, salamat sa Lord. Tsaka yun, nagpapasalamat din po ako sa Lord. Ang dami ko pong pagpapasalamat po. Pasensya na po kayo. Yung pinsan ko po kasi na aksidente siya. Pero salamat sa Lord. Noong November 1, pauwi po siya ng bahay. Salamat sa Lord kasi hindi siya namalmaan. Sabi ko nga magpa-check up kasi mahirap hindi magpa-check up. Nagpahilot lang po siya. Ayun, salamat po sa Lord talaga sa protection na binigay niya sa pinsan ko. Ayun, ako din po yung nagpapasalamat kasi kumbaga yung pamilya ng kapatid ko is nagagamit din sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Lord kasi makikita mo pa rin yung kumbaga, yung willing na sila sa paglilingkod sa Lord kahit na, kumbaga, ongoing pa din yung testing and trials na pinagdadaraanan nila. Pero alam ko, ang Lord, may inaayos pa rin sa buhay namin, sa pamilya namin. Alam kong ang Lord nandiyan pa rin para sa amin. At alam ko pong yung prayer namin is bibigyan na ng katuparan. Ayun, salamat sa Lord. Umaasa ako na lahat ng nawawalang bagay pinapalitan niya na mas magandang bagay. Ayun, salamat sa Lord. At ayun po, pumunta na po tayo sa buksan po natin ang Bible natin sa ulo na po natin to. John 3:16. Ayun po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba po? Yung ibinigay sa atin ng Panginoon talagang yung kaligtasan, manampalataya lang tayo sa Kanya, tanggapin lang natin siya. Kumbaga sa ating mga tao, wala naman talaga makakagawa nito, pero ang Lord talagang binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. At ayun, siguro po sa pagbibigay po, wag po tayo maghinayin na magbigay kasi alam po natin na marami pong makakakilala sa Panginoon. Magagamit po ito sa paghahayo po, Lord, na paghahayo ng ating mga leaders. Kumbaga, magagamit ito sa
sa tahanan ng Panginoon. Ayun, salamat sa Lord. Ayun. Yun po, inihikayat ko po kayo magbigay po, Lord, sa pag-pray po natin ng ating kaloob. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat po, Lord, na nagkaloob po, Lord. At alam ko po, Lord, na hindi po kami makapagkaloob kundi sa blessing na ibinibigay niyo po sa amin. Alam ko po, Lord, kundi sa inyo, wala din po kami dito. Lord, maraming salamat po, Lord. At alam ko pong magagamit po to, Lord, sa paghayo po, Lord, ng aming mga kapatid, Lord. At nawa po, Lord, marami pa pong makakilala po, Lord, sa inyo. Lord, maraming salamat po, Lord. At i-bless niyo po, Lord, ang lahat po, Lord, ng mga may negosyo po, Lord, mga nagtatrabaho po, Lord, mga estudyante po, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge po, Lord, sa mga pinag-aaralan po, Lord, nila. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala po, Lord, ang lahat ng ito, Lord. Lord, maraming salamat po sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sister Edra. So yun. So bago ko rin po makakalimutan, babatiin ko rin po yung mga nasa online nating mga kapatid. So mapagpalang gabi po. So yun po, ngayon pong gabi, tayo po ay muling pagpapalain ng Panginoon sa kanyang salita. Ihahatid po ng ating kapatid, ang ating napaka-sipag, maganda, at committed talaga na kapatid. So yon, so tawagin ko na po ang ating magbibigay ng salita ng Panginoon sa gabing ito, Sister Madel Bonus. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay niya. And magandang gabi po sa lahat. Talagang ako yung nagsabi nung ganon. Nakakahiya. Pero ayun, magandang gabi po. Magandang gabi sa ating lahat, 'di ba? Napakabuti ng Panginoon na tayo po ay inalaw niya na makarating po dito at mapag-aralan ang kanyang salita. Binabati ko po ang ating mga pastor, Pastora Wen, Pastora Babes, si Pastora Saibel, saka si Pastor Archie. Ayan, gusto ko rin pong batiin ang mga team online. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, nabati niyo na po ba ang mga katabi natin ng magandang gabi? Kamusta ka today? Yan, di ba? Ayun, nagpapatanggal ka ba pa? Parang hindi hindi nawawala yung kaba. Pero gusto ko rin pong grab yung opportunity na makapagpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Salamat sa Panginoon na bagamat madami pong mga relatives na yumao. Yung isa yung lola ko, parang 2 weeks ago. Tapos ito naman yung pinsan ni Loie. It's a reminder sa amin, sa akin, na we value each other. Value natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi maiksi lang talaga yung oras. And to make use of our time, dun sa pinaka-importante. Ganda pong reminder din na alagaan ang sarili. Pangit lang yung way ng reminder, pero matututo dun po talaga tayo. Salamat sa learning doon. Naging mas conscious na kasi nakalimot na, no? Kung ano-ano na yung kinakain. Pero, yun. Salamat sa Lord sa reminder na yon. And salamat din sa Lord sa comfort na binibigay niya sa family. Bagamat mahirap siyang tanggapin kasi, nga. Pero alam namin na Lord pa rin ang kumikilos dun sa family and we surrender everything to Him. Ini-entrust lang namin sa Kanya. Ayun po, samahan niyo muna po akong manalangin. Yes, Father God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father.
O Holy Spirit, maraming salamat, Panginoon, na kami po ay dinala mo rito, Panginoon, para mapag-aralan ng iyong salita. Salamat, Lord, sa grasya at habag na patuloy mong pinaagos sa aming buhay, Panginoon. Lord, we pray na samahan mo po kami ngayong gabi. Ako, Panginoon, at ang lahat ng naririto, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, makapag-reflect kami, Lord, sa iyong mga salita. Itago mo lamang ako, Lord, sa iyong likuran. Gamitin mo po ako, Lord, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa gabing ito. Ina-entrust po namin yan sa iyo ang gawain, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa amin, Lord God. Marami pong salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ayan, pulang-pula. Commitment. Pulang-pula, no? Nakakatakot. Kasi pag pula, napaka-intense talaga. Bali, ngayon pong buwan ng November, pag-aaralan po natin ang commitment. Pangalawang Wednesday po ako, si Pastor Owen yung nagbukas sa atin last Sunday. So, na tayo, kumbaga, nabigyan na tayo ng overview kung ano ang commitment. Bale, November na, ang bilis ng panahon, November na. Kalain niyo yun, parang kailan lang. January, ang dami nating kinomit, dami nating pinramis sa sarili natin. Eto, magko-commit ako dito. Ngayon, nung January yun, kasi mahilig tayong mag-ganon di ba? Magplano, saan ako magko-commit. Ngayon, November na. Kamusta po yung mga commitment natin? Natuloy ba? Na-fulfill ba? O katulad po niyang mga letra na yan na madugo? Di ba? Parang hindi masyado. Pero okay lang yan. Nawa po ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay makatulong. So, bagamat na banggit na rin naman po ang ibig sabihin ng commitment, banggitin ko na lang din po ulit, sabi ni Pareng Google. Sabi po ang commitment is the state or quality of being dedicated to a cause or activity. Dedicated. Nagde-dedicate po tayo ng oras, ng effort, ng energy, or ng resources like our money, di ba po? And yung pangalawa po, it is an engagement or obligation that restricts freedom of action. Nire-restrict ng commitment yung freedom of action natin kasi we have an engagement na. Sino po dito yung nagagamit yung mga salitang, hindi ako makakasama kasi may prior commitment na ako? Di ba? Napaka-common yan. Yan yung sa akin po kasi nagagamit ko to, at yung pinaka-excusable excuse ko. Word of mouth. O magkita tayo sa ganito ha. Pero ito yung malimit na napapawalang bahala kasi nakalimutan o kaya hindi ko nabanggit ko pala yun. Minsan kasi 'di ba parang nasabi ko ba nakapag-commit ba ako sa iyo? Sorry, 'di ba? Pero ito mga kapatid, takot ako sa written commitment. Takot po ako dito sa mga kontrata. Kasi may signature ko to 'Di ba? Actually ako nga po, sa sobrang takot ko yata sa kontrata, alam niyo po ba may dalawa akong signature. May isang initial lang, may isang signature ko talaga. Initial lang, at yung mga ano-ano lang. Pero napaka-ano sa akin ng signature ko. Kumbaga, ginagamit ko siya sa mga pinaka-importanting bagay. Iniisip ko tuloy kung marriage contract ko ba, totoong signature ko yung nasulat. Baka-initial lang pala, no? Yun, kasi syempre ito, mga written contract, mga commitment na yan, pwede kang makulong dyan, may mga ano talaga siya, may mga consequences. Actually, natamaan ako last Sunday. Nagbabasa ka ba ng kontrata? Sino po dito nagbabasa ng kontrata? Minsan 30 pages yun, di ba? Nagbabasa po ba kayo? Ako bilang, iba-iba. Depende. Kapag hindi ako sigurado sa sa kakontrata ko, yan, binabasa ko talaga, inaaral ko. Pero pag dun sa kontrata, parang, come what may, gusto ko yung pinaka-core ng contract na to. Yung mga, alam niyo yung kontrata, di ba mahirap intindihin? Yung mga whereas, thereas. Di ko talaga maintindihan yan, promise. Kaya parang, hanggat gusto ko naman yung ino-offer nito, pipirmahan ko na lang. Kumbaga, alam ko naman na di ba, pag kumuha ka ng sasakyan or ng bahay, kasi gustong-gusto ko yung bahay na yun .
whatever the consequences that comes along way, ipupush ko to. Hindi ko na binabasa. Ang haba kaya nun sa bangko, back to back pa, ilang pages pa, di ba? So, hindi ko po yun binabasa. Marriage contract, hindi ko rin nabasa. May till death do us part po ba talaga doon? Hindi ko binasa, pero dahil loves naman, carry bells na lang. Kumbaga, kahit na may glitch in between, sige, palalampasin natin, di ba? Iniisip ko po, nung pumirma ba ako sa church, kung binasa ko. Sorry po, pero parang hindi ko rin binasa. Kasi nga po, parang sabi ko, kahit na negative yun, kahit na I got so much to do dun sa kontrata na yun, parang, hindi parang eh. At that very moment, kung ibabalik ko po yung sarili ko, siguradong sigurado ako. There's no turning back, kumbaga. Sigurado po ako dun sa pipirmahan ko kahit na hindi ko yun nabasa, hindi ko napag-aralan. Kasi usually po, pag ang kontrata, medyo kabado ako, inuwi ko, binabasa ko po yun, inaaral ko. Pero nung pumirma ako sa church, natatandaan ko po, binasa ko lang, di ko nga alam kung naintindihan ko yun, pero alam ko, para sa Panginoon, pirma lang. And thank you. Pumirma ako. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Lord doon. And eto po, napansin ko din po, yun nga, dahil commitment, sa panahon po ngayon, nakakatakot naman ng commitment. Sino po yung takot ng commitment? Takot ako eh. Lalo na nung bata ako, takot ako dun sa mga commitment na, di ba kapag bago yung trabaho mo, may 2 years lock-in ka. Di ba? Kasi kapag nag-resign ka, may breach of contract ka. Sa mga kabataan, napapansin ko, siguro dahil bata pa ako noon, takot po ako sa commitment. Siguro ngayon, mga panahon ngayon, marami ring takot sa commitment. Kaya marami nang hindi nagpapakasal. Kasi pag ayawan na lang, di ba? So yun, kumbaga, ang commitment po, katulad ng nabanggit ko kanina sa pag-aasawa, okay din na, hindi okay, okay na nag-commit. Kasi alam niyo po yun, hindi ka mag-withdraw. You work things out. Yun po yung maganda kapag nag-commit tayo sa isang bagay. And yun po, na-define na po natin yung commitment. So, punta po tayo doon sa why is it hard to commit? Nabanggit ko po kanina, mahirap talagang mag-commit. Number 1 po is fear and anxiety. Nakakatakot, baka hindi ko ma-fulfill kung ano yung kinocommit ko. Anxiety is fear of the unknown. Yun po yung meaning ng anxiety. So, natatakot ako kasi nga, hindi ko alam yung future eh. So, parang, magkita tayo sa Sunday ha. Sasabihin natin, sorry, hindi ako makapag-commit eh. 'Di ba? Kasi hindi natin alam kung anong meron sa Sunday. Yung isa naman po is personal belief. Hindi tayo makapag-commit kasi masasagasaan yung pinaniniwalaan natin. 'Di ba po, parang dati natatandaan ko, mag-Bible cell tayo. Hindi ko po sigurado eh. Parang ganon. Kasi may masasagasaang personal belief. Family and peer pressure. Eto, hindi tayo makapag-commit. Ano sasabihin ng family ko? Ano sasabihin ng friends ko? Kaya parang wag na lang tayo mag-commit. And then, not willing to give up something. Kasi tayo naman as a person, we are selfish in nature. Kumbaga alam natin pag nag-commit tayo, magbibigay tayo ng oras, ng panahon, ng energy. Kaya nahihirapan tayo mag-commit. And it's not worth it. It's not worth it nga naman ang oras natin. Kaya hindi tayo nagko-commit. Pero mga kapatid, sa bilang Kristiyano, bakit nahihirapang mag-commit? Isa lang po. Kasi lahat naman yan worth it eh. Pero nahihirapang mag-commit ang mga Kristiyano. Alam po ba natin kung bakit? Because we didn't understand. We don't understand. Akala natin pag nag-commit na ako, magpapastor na agad. Sino po yung ganon? Kuya Lowy, naano mo ba yon pag nag-commit pastor agad? Kaya parang ayaw. Pero ngayon po, pag-aaralan po natin, at dapat nating maunawaan para ma-encourage po ang bawat isa na maintindihan natin, ano ba yung commitment ng isang Kristiyano? Gising pa po ba kayo? Ayan, ang seryoso nyo. Yon. So, ang title po natin is, Know what you're signing up for. The Christian commitment. Kailangan po nating malaman, ano ba itong pipirmahan ko? 'Di ba? Papel ba talaga to?
Ano ba to? Saan ako magsa-sign up? Katulad nga na sinasabi ni Pastora last Sunday. Saan ako mag-enroll? Saan ako magpapa-enlist? Pwede ba mag-enroll lang tayo na mag-enroll? Di pala natin alam kung saan. So ayan po, know what you're signing up for, the Christian commitment. Siyempre po, parang invitation yan. Gawa po tayo ng invitation. Meron po tayong sasagutang 5 W. What, when, where, why, and who. What? Anong meron? Anong enlistment yan? Anong enrollment yan? When? Kailan tayo mag-start? Where? Saan ba? 'Di ba? Sa Timbuktu ba yan? Sa Zimbabwe? And why? Anong importante? Bakit ako magko-commit? What is your why? Bakit ka magko-commit? And who? Sino ba? Kanino ba tayo mag-commit? So yun po, simulan po natin sa what. As a Christian, ano po ba yung kokomitan natin? Sabi po sa Mateo chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang bigat agad. Di ba? Yung mga words po, keywords, itakwil ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Kung gusto po nating maging alagad. Mga kapatid, dalawa lang po. Magiging alagad lang tayo ng dalawa. Alagad ni Jesus Christ at alagad ng mundo. Alagad ng mundo na sino po ang ano po ba tawag doon? Sino yung namumuno sa mundo? Diba po? Dalawa lang po yung pipilian natin. And I assume, I hope, and I pray, lahat po tayo, gusto po nating maging alagad ni Jesus. Tama po? May 3 pong instructions. Itakwil ang sarili. Kalaban pa naman, di ba parang selfish in nature tayo. Actually, mukha siyang madali. Itatakwil ang sarili, papasanin ang krus, at sumunod sa akin. Mukha naman siyang madali, pero ang kalaban natin ay sarili nating kagustuhan. Di ba po? Ano yung mga selfish desires natin? Alam niyo yung mare-restrict na yung freedom natin. Hindi na yung puro akin. Kasi ganun tayo, me, myself, and I. Anong para sa akin dyan? Anong makukuha ko? Ganun lang naman tayo, di ba? Yun yung nature ng tao. O, punta ka sa ganito. Bakit? Anong meron dyan? What's in it for me? Di ba po? So, yun yung number 1 na instruction, itakwil ang sarili. Number 2, pasanin ang kanyang krus. Mga kapatid, pag sinabing krus, krus lang ng Kalbaryo yung pumapasok sa isip ko. And by the picture of it, sa lahat ng mga napanood kong pelikula na hindi pa talaga ganon, napakahirap, napakasakit. Diba? Ganito ba yung cost ng pagsunod kay Jesus Christ para maging alagad niya? Paano ako susunod? Diba po? Alam niyo ang maganda po sa Panginoon, sa pagiging Kristiyano, there is no sugarcoating. Diba kapag pag sa mundo kasi, ilulure ka niyan. Sir, lahat ng mga magaganda, pag binebentahan ka, ito maganda, bilhin mo to kasi bagong labas to, ito yung yung mga sales lady, di ba? Lahat na ng mga magaganda sinasabi na. Tapos magugulat ka, may glitch pala yung nabili mo, may downside pala. Di ba? Pero mga kapatid, ang Panginoon, upfront, ibibigay sa atin. Kung gusto nating maging alagad niya, ito yung what? Itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nakakatakot. Madaming natatakot dito sa verse na to. At isa po ako doon nung unang-una ko tong nabasa. Pero, may dalawa lang talaga tayong choice. Kanino tayo magiging alagad? Alagad ni Jesus o alagad ng mundo? Alam niyo po, sa pagiging, hindi pa naman totally ako mature na Christian, pero ang napakaganda pong sa Panginoon, hindi naman lahat ng alagad niya ay nagiging pastor. Ang pinakamaganda po kasi, yung gift na binibigay ng Lord. Di ba po kapag tayo, di ba kapag ikaw, yung gift mo, kung saan ka magaling, kung saan ka masaya, yun ang ginagawa mo, hindi ka natapapagod, hindi ka nalulungkot. Ganon po sa Panginoon.
Gusto niya tayong maging alagad sa mga gift na meron na tayo ngayon. Sa pagluluto, mahilig ka magluto, Diyan ka susunod sa akin. Magagamit kita sa kingdom na yan, doon sa area ng gusto mo, sa gift mo. Ako po, gusto ko lang po talaga maggupit ng papel. Kumbaga parang nare-relax ako pag kung ano-ano yung ginugupit ko. And by God's grace, yun po yung binigay na ministry sa akin. Hindi po siya totally, alam niyo po yun, upfront, pag hindi natin naiintindihan kung ano yung what, matatakot tayo. Pero mga kapatid, gusto tayong maging alagad ng Panginoon dun sa gift na meron na tayo. At kapag yun yung ginamit natin, napaka-fulfilling at hindi nakakapagod. Yung mga mahihilig kumanta, tumugtog, di ba? Yun yung ginagamit nila to worship God, to bring the glory to God. So yun mga kapatid, sana po nauunawaan natin na ang pagko-commit ay hindi lang sa pagpapastor, hindi lang puro mahirap, pero dun din sa mga bagay na masaya. Pero actually, kahit naman mahirap, kasi mahirap din po talagang mag-share, kasi wala pa akong boldness na ganyan. Pero kapag nagawa naman natin, napaka-fulfilling naman. Tama po? Diba? Kapag nagagawa natin ang para sa Panginoon, ang Lord naman ang magbabalik ng yan. So, sa what? Ano daw? Itakwi lang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa kanya, para tayo ay maging alagad niya. So when? Ayan. So when? Ano po ba ang when sa Tagalog? Kailan? Kailan tayo magko-commit? Bukas? Sa makalawa? Next year na. Yun yung magiging ano ko. Yun yung magiging promise ko. Yun yung bago sa akin sa 2025. Next year na ako magko-commit sa Lord. O kaya, next, kapag tapos na yung mga bata, kasi nag-aaral pa sila, busy pa. Diba? Kailan yun, mga kapatid? Basahin po natin sa Santiago chapter 4, verse 14. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Mga kapatid, hindi natin alam kung anong meron bukas. Para lang siyang hamog. Ang buhay ay parang hamog. Malate ka lang ng gising, wala na yung hamog. Malate lang tayo ng pagde-decide kung kailan tayo magko-commit. Time is up na pala. Ang nagbibigay po ng invitation dito ay si Jesus Christ. Binibigyan niya tayo ng invitation na maging tagasunod niya dun sa what? Kailan po ba tayo magre-respond? Pag time is up na? When is the perfect time, mga kapatid? Bukas ba? Pagtapos na yung thesis ko? Pagtapos na yung mga bata? Pag-establish niya yung negosyo? Diba? Well, mga kapatid, isa lang po yung perfect time. And that perfect time is now. Kasi hindi na po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngayon po yung perfect time while we are able, malakas pa ang isip at katawan. Hindi yung kapag mahirap na, pag may sakit na, kailan pa? Kailan tayo magko-commit? Diba po? Baka magulat tayo, deadline na. Pass your paper na pala. Mga kapatid, napaka-importante po ng when. Baka mamaya, bukas tayo ng bukas kasi may aasikasuhin lang. Mga kapatid, tanong lang, ganun ba ka-importante yung aasikasuhin mo na mas importante pa sa commitment na hinihingi ng Lord sa'yo? Ano po ba talaga ang mas importante? Marami po kasi tayong mga excuses eh. May mga excuses na hindi ko pa kaya, pwede ring hindi kaya ng schedule, pwedeng may excuse din na, hindi ko pa natatapos yung Bible, kulang pa ako sa kaalaman para mag-share ng Word of God. Mag-aaral muna ako. Alam niyo mga kapatid, sa mundo, adaming requirement para ka ma-enlist,
para ka matanggap sa isang trabaho, kailangan graduate ka, nakatungtong ka ng kolehiyo. Mga kapatid, sa Lord, isa lang. Puso lang ang requirement ng Panginoon. Puso na marunong mag-commit. So yun, mga kapatid. Kailan po tayo magko-commit? Sana hindi naabutin ng bukas. At ang perfect timing po talaga ay ngayon. Kasi ito ay parang hamog lang. Baka alam niyo, isa po sa inaano ko, sa deathbed ko kaya. Ano kaya yon sasabihin? Sayang dahil bata pa? Or may mga bata na natutugunan yung mga inano sa kanila ng Panginoon. May mga batang Kristiyano po na nakakapag-share ng Word of God. Kaya sana po, make use of our time na sa pinaka-importante, which is sa pagko-commit sa mga gawain sa Panginoon, sa pag-share ng gospel. Ayun, alam na natin yung what, yung when, yung perfect time, kailan po ba yan? Mag-commit na po tayo, kung hindi man, Lord, help me to commit. Kasi, mahirap, pero kapag sa Lord natin hiningi na, Lord, gusto kong mas may gawin pa sa'yo, tulungan mo ko, make way. At ang Lord naman po talaga ang magme-make way para magkaroon po tayo ng oras ng panahon na makapag-commit sa Kanya. Ayan. Susunod po natin is, where? Saan? Sasabihin natin, God is everywhere. Tama po? Yan. God is everywhere. Pero, ang gusto ng Lord, mag-commit po tayo sa isang lugar. 'Di ba po? God is everywhere. Pero mga kapatid, sabi po sa mga Hebreo, chapter 10, verse 24 to 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na po talaga ang araw ng Panginoon, no? Alam niyo po yun, nung bata ako, o nung hindi pa ako Kristiyano, parang feeling ko, sinasabi nilang malapit na ang araw ng Panginoon. Ngayong Kristiyano na ako, mga kapatid, grabe na yung mga bagyo, mga earthquake. Oo nga, ibang-iba na. Even science, sinasabi po nila, hindi nakakayanin ng earth. Papatay na talaga ang earth din. Tapos yung mga nasa Bible, nangyayari naman na talaga. So, malapit na talaga ang araw ng Panginoon. Akala ko dati parang lang, sinasabi nyo lang yan, gaganang-ganan pa ako. Pero totoo talaga siya, nasa Bible po talaga. So yun mga kapatid, ano pong ibig sabihin ng verse na ito? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Mga kapatid, dito po kailangan natin gisingin ang damdamin ng bawat isa kasi baka may tutulog-dulog na, pakikalabit po, baka tulog na talagang literal. Ayun. Gisingin natin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ang magigising lang natin yung may mga pagmamahal na sa puso. Kasi kung wala pa, kumbaga hindi pa nila natatanggap si Jesus Christ as their Lord and Savior, yung pagmamahal na yon hindi pa galing sa Panginoon. Ang gigisingin po natin dito ay yung may love na galing sa Lord. So yun po yung gigisingin natin, which is yung mga kapwa natin, Kristiyano. At sabi din po dito sa 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ano-ano po ba itong mga pagtitipon na to? Sunday worship service, ito pong midweek, mga prayer and fasting, mga Bible sale. Nakalagay po, huwag nating kaliligtaan. It's an instruction. May instruction po na dumalo tayo sa ating mga pagtitipon, mga kapatid. Kasi kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating gisingin ang isa't isa. Kasi alam niyo po yun, ang mga tao, kumbaga mga tao, kalahat siya, pati mga Kristiyano, mabilis tulog. 'Di ba? Mabilis tumining. Kaya kailangan nating gisingin. We have to shake each other para
yung gisingin natin yung service natin sa isa't isa. Kaya kailangan po talaga, lagi tayong dumadalo. Kasi mga kapatid, alam niyo, pag hindi ako nakadalo, naku, wala na akong magagawa. 'Di ba? Parang ang bilis nating ma-drift away. Yung isang linggo lang na hindi nakadalo, parang ang hina-hina mo na. So, let's encourage. Lagi tayong dumalo. Ito yung ano natin nagpapakalakasan tayo. Tama po? Amen. At kasama po dyan sa pagdalo ng pagtitipon, yung pagpasok din natin sa ministry. 'Di ba? Kapag kasi nasa ministry tayo, may commitment tayo. Hindi lang tayo Sunday. Ano tawag po doon? Attendees. Yan. May ministry tayo. Sino po dito yung medyo minsan may parang tinatama? Sige, ako na lang. May mga time na ang bigat gumising. Pero dahil may ministry ka, pupunta ka. Pero alam niyo po yun, ligo lang pala ang katapat. Hindi, joke lang. Pero pag uwi mo, energize ka. 'Di ba? Mapapasalamat ka na lang. Thank you, Lord, na paglabanan ng katamaran. Kasi ang Lord talaga yung mag-energize. Ibibigay niya talaga ulit yan sa atin. So, salamat po talaga sa ministry. Ministry is really a good, big help po talaga siya para ma-involve, mag-commit. Kahit tinatamad tayong bumangon, dahil kung may commitment ka, babangon ka. Diba kahit naman po may kaibigan tayo, makikipag-meet tayo, pero tinatamad pa ka, pero dahil may commitment ka, pupunta ka, pero mapapasalamat ka na lang. Buti na lang talaga pumunta ako. Amen po? May mga ganyan po ba kayong senaryo na tinatamad ako? Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero yon. Pero pag pumunta ako, thank you Lord. Inalaw mo akong pumunta. Yan. And mga kapatid, importante po na tayo ay mag-commit kay Jesus Christ through a church. And this is my church. Praise God na dito po ako nadala. Dito ako dinala ng Panginoon. At nagpapasalamat ako because this church really helped me to grow spiritually. Kasi alam niyo po yun, kasi I don't know, meron po bang Kristiyanong walang church? Kasi paano ka lalago? Di ba po? Paano yun? Paano ka mag-share? Christian ako, kunyari po, Christian ako, wala akong church. Nag-share ako ng gospel, tapos pagka-share ko sa kanya, paano siya mag-grow? Di ba po? It's a church that nurture us, nagdidilig, nagre-remind, nagdidiscipline sa atin. We really need a Christian family, which is a church. At nagpapasalamat po ako na dito talaga ako nag-grow. Kasi kung ako lang sa bahay, dati po kasi talaga, sabi ko, dahil produkto po kami ng Bible Cell, sabi ko, okay na ako sa Bible Cell. Hindi ko kailangang umattend ng Sunday worship. Diba? Sabi kong ganun. Pero, thank you Lord na hinanap ng puso ko na mag-grow pa ng mag-grow. Kasi kung ganun, baka namatay na yung pagiging ko. Kumbaga baka hindi na ako nag-grow na bonsai ng Kristiyano, di ba po? Pero salamat sa Panginoon na talagang inalaw niya na makahanap kami ng church, ng local church na mag-nurture sa amin yung mga gifts na hindi mo naman alam na meron ka, nagagamit to glorify God. Di ba po? Ganun kabuti ang Panginoon na He wants us to join a body. Siya yung ulo ng body na yon para tayo mag-grow. Imagine, para pa rin sa atin. And at the same time, mayroon pa rin mag-benefit na iba. Yung mga nade-disciple natin, nadadala din natin dito sa church, soon, magiging leader din sila, makakapag-disciple din sila, and palago ng palago yung kingdom ng Lord. Di ba po? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan, kaya kung nasaan po tayo ngayon, magpasalamat tayo sa church na, salamat sa church natin, di ba, na nag-grow tayo spiritually. Kasi kung wala mga kapatid, baka tulog po tayong lahat, walang nanggigising ng ating mga damdamin. So napaka-importante po mga kapatid, it's an instruction, dumalo sa mga pagtitipon. Kasi po, magpapalakasan tayo, lalo na ngayon na malapit na talaga ang araw ng Panginoon. So yun po, what, when, where. Punta na po tayo sa why. Bakit natin need mag-commit? Why are we committing our life to God? Actually, mga kapatid, this whys, kailangan nating tandaan, why? Napaka-importante ng salitang why.
Kasi our why will make things easier. Kasi magiging madali siya kasi alam natin yung purpose. Pag alam natin yung purpose, alam natin yung reason bakit tayo nagpo-push forward. Kasi kung hindi natin alam, bakit ba ako magko-commit? Wag na lang. Madaling mag-withdraw. Pero kung alam natin yung purpose natin, magpo-push forward lang tayo. Kahit hirap, diretso lang, 'di ba po? At sabi po diyan sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Bakit po? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tama po? Lahat po ba dito ay may buhay na ganap at kasiyasiya? Ayun, kita naman sa mga mukha, masasaya. Tawa naman dyan, J.E. Yan. Yun, talaga. Diba? God has given us life that is rich and satisfying. Hindi man siya, ang tawag doon, hindi man siya sa monetary, hindi naman lahat monetary, hindi naman lahat sa pera. Pero alam niyo mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we are rich. Diba? Kasi meron super duper mega rich financially, pero spiritually, wala. Diba? Meron naman. Pero sa Lord, sa lahat ng aspeto, we are rich. Sakto at higit pa. Tama po? Diba? Pero mga kapatid, ingatan po natin, we have to remember our whys. Dapat natin tatandaan yung why. Bakit? Baka po ma-breach of contract tayo. Pag na-breach of contract tayo, ano po mangyayari? May payment. Yung magnanakaw, nanakawin, papatay, at mangwawasak. Pag nag-breach of contract tayo mga kapatid, it's very possible na dumating yan sa ating tahanan. Alam niyo po ito, sabi ko, kasi ako po, lagi akong, kapag mga bagay-bagay, gusto ko siya parang, di ba parang easier. Ay, may ganun ba? Basta yung superlative, alam na ng mga estudyante, napahiya ako. Di ba yung kunyari, good, better, best, di mga ganon. Kumbaga siya, pa-extreme. Yan. Ito lang po, sabi dyan, magnakaw. Ano ang ng magnanakaw? Yung peace, joy, yung mga fruits of the Holy Spirit. Mga self-control, wawala po yan, di ba? Pumatay. Ano ang namatay? Spiritually. Pwede ring physically. Pero alam niyo, mga kapatid, ang pinakamasakit, wasak. Patay ka na wasak ka pa. Gusto po ba nating mangyari yun sa buhay natin? Di ba po? Ako, alam niyo yun, patay ka na, baka mamaya pati sa mga kamag-anak mo, wasak ka pa. So mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayo magbe-breach of contract. Alam natin ang John 10:10, huwag nating i-allow o magkaroon ng chance na makapasok ang magnanakaw sa buhay natin, sa puso natin, sa pamilya natin. Dahil ang why natin, bakit tayo nagko-commit sa Panginoon, ay dahil nagkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po, always remember our why. Kasi our life is the one at stake here. Hindi lang yan trabaho. Buhay po natin ang nakasalalay dito. Sabi nga kanina sa kanta, di ba? Worthy. Yung why natin, worthy naman talaga ang binibigay ng Panginoon. Bakit tayo magko-commit? Mga kapatid, buhay na ganap yung binigay ng Lord. Bakit hindi ako magko-commit? He is my firm foundation. Natatandaan ko po yun yung reason bakit ako nakakilala sa Panginoon. Kasi yung akala kong pundasyon ng tahanan namin, kahit gaano katangkad, kumakalog pala. Diba? Kahit na akala ko tangkad-tangkad, akala ko bumangga, giba. Pero kumalog. Worthy ang Panginoon. He is my firm foundation. Binigyan niya po ako ng buhay na ganap. Kaya yun po yung why ko. Lagi ko po yung tinatandaan. Mga kapatid, tandaan natin our whys. Bakit po tayo magko-commit at nagko-commit sa Panginoon? Para hindi po tayo ma-breach of contract. And yun, susunod po. Ano susunod? Ay, nakalabas na. Sino ba ang nag-i-invite? Diba? Alam natin yan, sino yung nag-i-invite. Pero actually, mga kapatid, ito pong verse na to, alam niyo po yung 1 chapter a day natin, it struck me hard. Etong verse na to, yung John chapter 4 verse 10. Ilang beses ko nang nabasa etong kwento na to, tong story na to. Pero iba po yung mensahe sa akin nung nabasa ko to. Sinabi ni Jesus sa babae,
kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Sino po ito? Samaritan woman. Na nanghihingi si Jesus Christ ng tubig. Di ba po? Nakikiinom siya. Ang sabi nung Samaritan woman, bakit ka nakikiinom sa akin ng tubig? Parang Samaritano ako, ikaw ay Jew, di ba? Kasi hindi naman sila nag-uusap or naging interact. 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, ang lumabas sa akin nung nag-Bible reading ako noon, God is giving me a contract. Ito yung hinihingi niya sa akin at ito yung ibibigay ko sa kanya. Ito yung hinihingi niya sa akin at ito yung ibibigay niya sa akin. Yung tubig na hinihingi niya sa akin is my service. Hinihingan niya ako ng service, tapos ito naman ang ibibigay niya sa akin. Yung buhay, yung tubig na nagbibigay buhay at hindi mauuhaw. Yung commitment na ibibigay ko sa Lord. Ano nga ba? Sino yung nanghihingi sa akin ng service na yon? Hindi naman anak ko lang, hindi naman kung sino lang na pwede decline. Mga kapatid, it's Jesus who's asking me water. Bakit hindi ko ibibigay? Siguro lahat na ng tubig sa bahay namin, kung alam kong si Jesus ang humihingi nun, ibibigay ko talaga lahat. 'Di ba? Pero nakikiinom lang siya. Ibig sabihin na small part lang ang hinihingi talaga ng Lord. At ano yung ibibigay niya? Nagbibigay siya ng buhay. Tubig na nagbibigay ng buhay na hindi ka na mauuhaw pa. Pero tayo mga kapatid, sa realidad ng buhay, hinihingan tayo ng service ng Panginoon ng oras. Wait lang, busy pa. Wait lang, may ibang priority, may prior commitment, di ba? That's our excuse. Hindi ko pa kaya. Pero mga kapatid, pag sinabi natin hindi pa, actually, tinanong ko yan, bakit ako magtatapik, hindi ko pa kaya? Pero at the back of my head, ang sinasabi talaga, sino ba yung magbibigay sa'yo ng kakayahan? Sino ba yung magbibigay sa'yo ng lakas? Ang Panginoon din naman. Sa Kanya hingi. So, hingi ko po lagi, at yun, praise God, na kahit na minsan mayroon kang mga doubts, diba? Inaamin ko naman yan sa Panginoon na, Lord, nagda-doubt ako na kaya talaga to, ganyan. Pero ang Lord yung patuloy na, alam mo yun, yung sa doubt na yun, pag naging open ka sa Kanya, pag talagang sinabi mo sa Kanya, nilahad mo, ma-amaze ka, kikilos naman talaga ang Panginoon at there's no room for doubt at all. Diba po? And yun, mga kapatid, sana, I pray na yun. Sabi nga po sa verse 13 to 14, sumagot si Jesus, ang lahat ng uminom ng tubig na ito, muling mauuhaw, yung pong tubig. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, mga kapatid, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At dahil tinanggap siya ng babae, di ba po, maraming mga Samaritano ang nakakilala kay Jesus Christ. So mga kapatid, ino-offeran tayo ng Lord ng kontrata. That's how I see it po talaga eh. Ino-offer tayo ng Lord, ide-decline ba natin? Kapag tinanggap po natin yun, mga kapatid, mas marami ang makakakilala sa Panginoon. And I hope and I pray na tanggapin po natin tong kontrata na to. So yun po, it's what, when, where, why, and who. Our what? We have to follow Jesus. When? Kailan nga po ba? Now, 'di ba? 'Yun. Laksan naman natin. Now. Isa pa. Now. And where? I pray that talagang ito yung church, no? Amen. Kasi sama-sama po tayo, maggigisingan tayo dito para sa paggawain ng Panginoon. Ayan. And why? Because God has given us a life to the fullest. And who? Sino po ba ang nagbibigay ng commitment na ito? Si Jesus Christ. Madali na po ba? Ayun. Isa pa. Takasan natin. How? How are we going to commit?
Parang mahirap pa din. Parang ngayon, sige, na-exhort. Magko-commit na ako talaga. Pero pag uwi, mahirap pala. Di ba? Parang distracted ka ulit. Ang dami-dami mo na namang gustong gawin. Dami-dami mo na naman gustong ma-accomplish. Di ba? Sometimes, yung mga gusto nating gawin ng gawin sa sarili natin, it's the one that ruin us. Gusto nating maabot ng maabot na maabot. Gusto kong yumaman ng mayaman na mayaman na mayaman. Ay, may story na ganyan. Sobrang yaman niya, nagkasakit na siya, hindi niya na na-enjoy yung yaman niya. Kasi doon na siya na-focus. Alam niyo po yun, yung mga gusto nating gawin sa sarili natin, it's the one that's killing us. Pero mga kapatid, wag sana tayong ma-distract, no? Kahit pag uwi natin, madami tayong gustong gawin, ma-accomplish. Paano? Paano nga ba? Let's always fix our eyes on Jesus. Walang mag-u-turn. Diretso lang, tingin sa taas. Kay Jesus Christ. 'Di ba? There's no turning back. Tandaan natin mga kapatid, Jesus died for us and only Jesus can help us get through it. We have to commit our life to Jesus. Minsan po kasi mga bagay nabibigyan natin ng importansya. Tanungin natin sa sarili natin bakit ang Lord lagi nating natitaken for granted. Yan. Tama po ba? Yung mga gawain ng Lord, yung natitaken for granted, si Jesus ang natitaken for granted. Dapat po alam natin kung ano ba talaga yung pinaka-importante sa buhay na ito. Ano po ba talaga? Pag bukas wala na tayo, ano bang gagawin natin? 'Di ba? So yun mga kapatid, sana po ay na-encourage ko po kayo na huwag tayong ma-distract. Let's always fix our eyes on Jesus. Tanggapin natin yung ino-offer ng Lord, yung kontrata. Yung tunay na pirma ang ibigay po natin sa Panginoon. Yung puso natin, ipagkaloob po natin sa Kanya. At siya naman po ang magbabalik talaga ng lahat. Siksik, liglig at umaapaw. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong mga mensahe, O Lord. Salamat, O Lord, na naunawaan, ipinaunawa mo sa amin, Lord, ang buhay na ipinagkakaloob mo, Panginoon. As long as magstay kami, Panginoon, sa umbrella na binibigay mo, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy kaming lumago spiritually. Dalangin din po namin na huwag kaming matakot mag-commit, Lord, sa iyo, sa simbahang ito, Panginoon, ay patuloy kaming lumago. Kami po ay magpalakasan, remind namin ang isa't isa, Panginoon. At patuloy, Lord, ang paglago ng iyong kingdom dito sa lupa. At we pray, Lord, na gamitin mo po ang aming simbahan, Eljor GMI, O Lord, na patuloy, Lord, na lumago ang mga Kristiyano, Panginoon. Mas marami ang mag-commit sa service, O Lord, para mas marami, mas mapalaganap, Lord, ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming i-equip ng strength na nagmumula sa iyo. Punuin mo po kami ng iyong pagmamahal, ng habag at grasya. At maging daluyan po kami ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin. Thank you, Lord God, sa buhay na ganap na palagi mong ino-offer sa amin, O Lord. Maraming salamat po sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yun, Sister Madel, maraming pong salamat sa isa na naman pong reminder sa bawat isa po sa atin na at this point nga sa tonight nga po is talagang na-answer yung ating mga 5 W's. And yun, sa commitment talagang there's nothing to fear. Sabi nga doon ni Sister Madel. Nothing to regret. Di ba? So talagang walang nasasayang sa ating Panginoon. Masarap sumunod sa Panginoon. Naalala ko yung nabanggit niya kanina. Masarap sumunod sa Panginoon na talagang yung hindi lang puro hirap po yung iisipin natin, no? Na yung parang nag-i-enjoy tayo talaga na nagagamit yung ating mga gifts na binigay ng Lord para sa ating lahat. Kasi lahat po tayo ay may mga gift. Kaya make it na yun nga sabi kanina na talagang makapag-involve po tayo sa mga ministry. Yun. So, maraming salamat, Sister Madel. At meron lang po tayong konting announcement. This coming Saturday po,
prayer and fasting at 9 a.m. po dito po sa church. And also sa Sunday po, church cleaning po natin after fellowship. At yun nga, potluck din po tayo yung church potluck po. And magkakaroon din po ng, sabi nga dito is talagang dami po talagang namatayan, no? Talaga nakikiramay po kami tayong lahat doon sa mga pamilya. So magkakaroon po tayo ng service kila Nanay Bergie this Saturday po. At yung po makakasama 4 p.m. magkita-kita po tayo dito po sa church at 4 p.m. So yun. So minsan pa po tayo po ay tumayo at palakpakan po muli natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Kaya tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, salamat po sa napakagandang gabing ito, Panginoon. Reminding us, Panginoon, na yung pagkukumit po, Panginoon, sa inyo. Huwag po naming hayaan, Lord. Huwag naming kalimutan na truly, Panginoon, yung commitment na meron po na kaming kaya naming ibigay po ay malulugod sa lahat po ng ito. Dahil hindi ka po nagkukulang. Panginoon, na mas lalo mo pa po kaming, lalo ka pa po namin kausapin, lalo po kami mag-dig deeper sa inyo, Panginoon. We pray na ang lahat po, Panginoon, ng mga desires ng puso po namin, lagi niyo po kaming samahan, O God. Lagi niyo po kaming palakasin, Panginoon, na yung yung banal na spirito, Panginoon. Lord, we are praying, Father God, anuman po yung mga bumabagabag sa aming mga isipan, Lord, lagi niyo pong i-remind sa amin na gaano mo kami kamahal, Panginoon. Nasa Panginoon, habang kami po ay naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po. We even pray, Panginoon, sa gabing ito na sa pag-uwi po namin, dala-dala po namin yung kasagutan na yung full commitment po namin, Panginoon. Yung decision, about decision, Panginoon, na truly kami ay mag-commit sa inyo, Panginoon. In you, Jesus, O God. Bawat isa sa amin pong pag-uwi, sa amin, nagabayan niyo po kami sa amin pong mga pupuntahan pa, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pong pagbabiyahe. Patuloy, Lord, yung kapayapaan ay maranasan po namin hanggang sa kami po ay makauwi ng aming mga tahanan. Salamat po muli, O Diyos. At sige po mga kapatid, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Amen. Thank you, Jesus. God bless po.